Blessed Sunday, mga igsoon. Blessed Sunday. Okay, so ako nalipay na pod sa atong panagtigom karon. Hinaot nga malipayon ang atong kasing-kasing, kitang tanan nagkita, bisan kita gamay lang in numbers o nga atong mga kaigsuunan uban na wala man dinhi. Still, ang grasya sa Ginoo ay atong gitapok karon sa mga able nga makaanhi sa church, sa atong tigom, atong gigrasyahan nga makaanhi. So, we are so blessed to have a fellowship, something uban ganing nato nga kaigsuunan dili ma-experience ang inaning freedom to have fellowship. So as we continue or before we start our pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ako lang basahon ang so far akong nakatunan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo sa akong mga na-experience pod as I walk in this Christianity. So kini ako ni siyang nasulat this morning lang gyud. And I pray nga ma-remind ta, though this is very common and very permi na nato madunggan. Ang mga pagsulay sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nagatubo og nagkalalom samtang malampasan nato ang mga gagmay nga pagsulay. Sama niini hinaot ang atong pagsalig sa Ginoo nagatubo og nagkalalumpod samtang nagkalisod kita sa mga pagsulay. Mga nalista na ako nga pagsulay nga akong nabasahan sa Biblia ang uban akong na-experience. Dili lang trial sa financial, though apil na siya, pero dili lang kutob dinha ang pagdumili sa unod o kaugalingon o ang dili pagbuhat sa mga butang nga ganahan sa atong unod sama sa kasina, pagdumot o garbo, pakighilawas gawa sa kaminyoon, paghubog-hubog o daghan pa nga na-mention sa Biblia. Mao na siya mga trial sa Kristohanon nga dili na nato buhaton pero ganahan sa atong unod. Kung nalista po dinhi pag-antos nga dili makatarungan tungod kang Kristo sama sa pagdaot o pagpanlutos sa mga tawo tungod sa imong pagtuo kay dili na nimo buhaton ang mga butang nga ginabuhat sa kadaghanan o tungod kay gikasilagan nimo ang sala nga ilang gihigugma mao nga gikasilagan pud ka sa mga tawo nga nahigugma sa pagpakasala. Niini nga mga kahimtang gitawag kita nga magpailog o magpasensya. We are called to suffer wrongfully, but we should take it patiently. Mga kong nakatunan sa pulong sa Ginoo, hopefully atong ma-apply. Kinita ng mga pagsulay og daghan pagyod, common na mahitabo sa atoa nga mga Kristohanon, pero dili na to ma-overcome. Gamit ang atong kaugalingong kusog. Mao nga nagdasi kini kanato nga kanunay magsalig sa Dios ug tungod kay ang pagkakristohanon mahitungod mangyod sa relasyon sa usa ka tawo ngadto sa Ginoo hangtod sa katapusan sa atong mga kinabuhi. Hinaot nga magpadayon kita sa paglahutay sa atong relasyon kaniya ug malampasan ang mga pagsulay pinaagi sa iyang kusog. Ug kana mabuhat nato kung naata kanunay sa Ginoo. I hope kitang tanan naka-experience na sa pag-depend nato sa Ginoo. So ako personally, ako cut-on ko nga mag-depend gyud sa Ginoo even sa mga kinagagmayang butang. Dili lang sa mga dagko kay araman mahibaw-an ang imong dependence sa Ginoo sa pagdepende mo sa bisan pinakagamay nga butang. Ara pod mahibaw-an sa kadako atong faith o nadunggan ko ni somewhere niya. Sa mga tinuod siya, ang kadako sa imong faith sa kinagamyang butang na imong mabuhat. Unsa ka ka-faithful sa gagmayng butang. Para mahibaw-an ang imong dako nga pagtuo sa Ginoo. So akong ihawag ang tanan nga uban ako sa pag-awit sa atong awiton kini nga kanta atong pangayoon sa Ginoo nga ihatang kuptan hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Aron kita molahutay gayod hangtod sa iyang pagbalik. So mga igsoon atong kantahon kupti ako. Susihang Ginoo ang kinabuhi nga nagkinahanglan sa tandog mo
pukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa magkausa tagbawa ko, punon mo aniya ako Susihan Ginoo ang kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandog mo, pukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa magkausa tagbawa ko, punon mo aniya ako Itong balikon. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa magkausa tagbawa ko, punon mo aniya ako. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa magkausa tagbawa ko, punon mo aniya ako Ginoo. Amen. And may God untaan damon sa Ginoo nga atong mga kasing-kasing nga maminaw sa iyang pulong. Salamat kaayo Lord sa pagtapo ka namong tanan, sa wala gayud pagbiya kanamo Ginoo. Lord, ang among mga kasing-kasing susiha Lord God sa mga butang nga wala pagyud hantud karon, wala pagyud namo na overcome o mga bag-o nga mga na-discover namo nga mga kapakyasan Ginoo. Tabangi kami nga amo aning ma-overcome Lord, pinaagi sa imong kusog Ginoo. Tabangi kami magdepend gid mi sa imuha Lord God. Kami nang hinahanglan jud og Ginoo, hapit na imong pagbalik Lord God, ug imong magitudloan nga dili nami maglangay sa matag minuto Ginoo sa mga kinabuhi unta ikaw Lord God nalipay bisan karon Lord sa mga igsuuna namo nga naa dinhi o naa silang panimalay
ikaw Lord God magauban ka namo even sa mga magatan-aw sa online Lord. Daghan pagkala Ginoo nga nanginahanglan gyud sa kaluwasan. Even kami taga may kasing-kasing nga mo reach out sa ilaha. Kay kung kami lang Lord, di may ganahan nga masamok, ganahan mi nga mga selfish kami Lord God. So tabangi kami Ginoo nga bisan kami taga mo kasing-kasing nga moduol sa ubang tao, makaibaw pud sila Ginoo sa kaluwasan nga amo karon nga na-enjoy Lord Jesus. So ang ubang tao pod Ginoo makaibaw ani nga kaluwasan nga among nahibaw-an. Help us to be compassionate and to be loving sa mga tao Ginoo even sa mga kaigsuonan Lord. O karon Ginoo ang among makatunan karon unta among ma-apply sa among kinabuhi ug matudlo namo sa uban Ginoong Dios. Salamat kay Lord. Prepare our hearts and tama ang mensahero Ginoo. Gamita siya Lord ang iyang mga pulong Ginoong gikan sa imuha Ginoong dili gikan sa iyang kagalingon Lord Jesus Christ. Help us not be boastful Ginoo. Please bless this place Lord, be with us and be with us Ginoo. Ang ikaw Ginoo unta magadominara ni nga place ang atake sa kaaway Ginoo paghahawa Lord Jesus Christ. In Jesus name tabangi kami mga maminaw, be swift to hear Lord God sa mga pulong among madunggan Ginoo. Unta motatak gayud sa kasing-kasing Lord Jesus Christ, give us the bread of life and help us to continue in the faith. In Jesus' name we ask and pray. Amen.
good morning. Good morning sa Matagusa. And I praise the Lord sa presensya gid sa mga kaigsuunan and even for kanang bag-o na to nga kauban na to diri karon si Bro Loloy. So kauban nila ni Ralph, nila ni Bimbim sa Haklu Farm. So unya makighimamat-himamat ra kita. Ilan na ninyo, bro. Nga na. I think murag Wednesday last week na abot tingali no. Wednesday ba tingali to? Okay, nag-ask ko kung update ni best friend ba ni Ralph. Nga na. So karon sad pod need sad pod kita mga igsoon nga later on after sa ato ang Genesis, let's pray together kay mahinaot nga kita magamit sa Ginoo that we will be able to speak the word sa mga tao dito sa gawas kay we know nga naida ko nga event diha karon may ko sa traffic. Okay? And next nga Sunday kay another na sad po nga kuan na po the same event ra gihapon and hopefully that we will be usable unto the Lord our God nga maka-share ta sa gospel. So mag-pray ta ana and also nag-try na sa pag nag-prepare for tracks. I think nga kanang murag need pa nato na ilisda ng cartridge ana din ha so that na we can produce more so that we can share the gospel to many more souls. Bisan diri lang, locality lang nato. No need na nga kanang kita mo adto because there are so many nga gigamit na sa Ginoo nga nag-preach didto sa may syudad. Then kita diri sa locality niya mga igsoon. So karon as we are going to dive in sa ato ang mensahe nga pag hinuklogan, let's read the book of Luke. Akong yung tanan sa pagtindog. Let's read the book of Luke chapter 3 verses 1 to 14. So ako usang basahon diri sa King James, ingon diri. Luke 3. Now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of Iturea, and of the region of Trachonitis, and Lysanias, the tetrarch of Abilene, Annas and Caiaphas, being the high priests, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low. And the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth. And all flesh shall see the salvation of God. Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. And the people ask him, saying, what shall we do then? And he answereth and saith unto them, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none. And he that hath meat, let him do likewise. Then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do? And he said unto them, exact no more than that which is appointed you. And the soldiers likewise demanded of him, saying, and what shall we do? And he said unto them, do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. Let's pray. Salamat kayo, mong Ginoong Hesukristo. Salamat, O Dios. The word, O Lord God, nga imuha gayud nga wali ka namo, O Lord Jesus, even through reading it, O Lord. Salamat, O Lord God, for you have sent even, O Lord God, your holy apostles, prophets, even your disciples, O Lord God, and every person diri sa Biblia, O Dios.
in order to remind us, in order nga kami, O Dios, makahibalo kung unsa ang among sala o kung unsa ang among angay nga ihinulsol, i-surrender, O Lord God, sa imuha nga tiilan. Thank you, O Lord God, for this life, ani kang John the Baptist, of whom that you have given unto him the baptism of repentance, this work, O Lord God, for Israel to be converted. But still, O Lord God, ang iyahang ang mga pulong, it rings unto us. Giyahay kami, O Dios, nga kini, O Lord God, ang mensahe, nga imo nga ganahan, nga mahatod sa among mga kasing-kasing, maabot gayud, O Dios. Ug kini nga magtuklod ka namo sa pagbag-o, and even in remembrance, O Lord Jesus Christ, sa imuhang kamatayon dato sa cross, ang hinungdan, O Lord God, why that you came down here, why you died on that cross, kay para aron kami maluwas gikan sa impyerno, maluwas kami gikan sa amo ang karaan nga kinabuhi, duha sa ato ang mga kasalanan. Then, duha sa mga disipulo ni John the Baptist, diretso ni balhin kang Jesus. Ug wala masuya si John the Baptist. Wala siya masuya ana. Kay ang ingon pa niya, ako dapat kay paubos, siya dapat ang mapataas. Human nga ang ministry ni John the Baptist kay natapos na gani, didto gipatay na dayon siya. Gitugutan sa Ginoo nga mamatay siya, giputlan siya og ulo. So, kuto pa gid dinha ang ministry ni John the Baptist. And somehow mo na siya ang kanang ang idolatry sad pod nga nahitabo karon nga panahon nga gihimo siya murag nag-start sa usa ka certain nga religion. But not all man sad gyud pod noon. But here, ang ganahan ako nga i-emphasize, naa siya usa ka purpose. He has one purpose, nga nga ni-anhi siya, kuan siya, murag siya ang nauna kang Jesus Christ. Kay balo mo kung pila ka, if I'm not mistaken, ha, kung pila ka bulan magulang si John the Baptist kang Jesus. 6 months, okay, sakto. So, 6 months maguwang si John the Baptist, kay katong by the time nga giingnan ni Angel Gabriel si Zacarias, papa ni John the Baptist, nga magkaanak si Elizabeth. So it happened 6 months before sa kang Maria nga gikuanan siya giingnan pud siya nga magkaanak pug ka Maria. So same angel Gabriel ang nagstorya kang Zacarias sa papa ni John the Baptist. Angel Gabriel gyapon nakigstorya dito kang Maria. So kana sila nga duha kanang tawag gani, nalipay gani gid si Elizabeth kay nagkakita silang duha ni Maria, ang ilahang mga anak kay panalangin. Kaya samot pagid ang anak ni Maria kaya ang manluluwas sa tibuok kalibutan, Jesus Christ. Okay, so in the flesh maguwang si John the Baptist og 6 months. Pero in the spirit, John the Baptist is just a creation. Si Jesus Christ mo ay creator of worlds. The creator, heaven and earth. Nahimugso ani nga kalibutan sa lawas sa tao. Ingana, pero siya ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Karon, going back ta kan John the Baptist, kaning iyang nga purpose, atong lantawon diri sa Isaias 40, Isaiah 40:1-5. Usa ni siya ka propesiya sa kung unsa ang mahitabo after kay kaning kuan man ni siya nga prophecy after unta ni siya sa captivity sa Babylon, pero it took how many years pa before ni siya natuman. Isaiah 40 verse 1. Okay. Ang mga Israelites pag ani-ani, they're not expecting to be made captive pa kay panahon pa gid ni Isaiah. So karon Isaiah 40 verse 1-5. Dasiga ang akong katawhan, nag-ingon ang Dios. Dasiga sila. Or kung sa English pa, comfort ye my people, saith your God. 2. Dasiga ang katawhan sa Jerusalem, og ingna sila nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang ilang mga sala, og nga igo na ang nadawat nilang silot alang sa tanan nilang kalapasan. Kay sa English pa, disulti din the Lord hath given him double for all her sins. Humana, nabalos na, grabe na ang pagbalos sa Ginoo sa kasalanan sa Israel. Now, you are forgiven. Igo na. Humana ang tanang mga gira. Humana tanan, comfort is coming. Marigana na ang pagsulti sa Ginoo. Now, verse 3, may usa kasinggit nga nabati. Pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan, himuan ninyo ang dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid, ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga
gansangan sangon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo og makakita niini ang tanang tao kay ang Ginoo mao ay nagsulti niini. Very common kay ni siya nga verse when it comes to the prophecy of John the Baptist, which is kani, prepare ye the way of the Lord. Yes. Lucas 3:4-6. Ako lang basahan diri sa English ha. Luke 3:4-6. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth, and all flesh shall see the salvation of God. So, naa ang pagpahinumdom sa kung unsa ang sala gayud nila nga sila maghinulsol, mutalikod sa ilahang mga sala, and then makita nila kaluwasan. Makita og kaluwasan. So, essential gid na nga kung kita ganahan ta nga makabaton sa kaluwasan sa Ginoo, atuwa usang makita unsay angay nato nga talikdan. Unsay angay nato nga ihinulsol, unsay angay nato isurrender sa Ginoo. Kay nakita man sa Ginoo nga kitang tanan kay usa ka hugaw nga butang. Kitang tanan walay matarong bisan gamay. Bisan moingon ta sa Ginoo, Lord, maayo man ko sa ako ang ginikanan. Lord, nagtinarong man ko sa trabaho ing anak tanan, pero bisan unsaon tug sulti nga tinarong ang ato ang kinabuhi, atubangan sa usa ka perpekto nga Ginoo, ang iyang makita sa ato hugaw. Iya makita sa ato daghan ga dinhi imperfections. So, nanginahanglan gyud nga kita before ta nga makaduol gani gid sa presensya gid sa Ginoo, tanawa ko galingon. Lord, unsay ako angay nako nga hinulsulan, og dili ikaw makakita pod sa unsay angay nimong hinulsulan kung dili pud kamo duol sa Ginoong Hesukristo. Duol sa Ginoong Hesukristo, mao ni siya ang gitudlo po ni Juan Bautista. Pag abot ni Hesukristo, iyang giingnan niya mga disipulo, diri mo kang Jesus Christ. Diri mo kang Jesus Christ. Ayaw nako, diri mo kang Jesus Christ. Kay si Jesus Christ ang may muhatag ninyo kaluwasan. Gikan sa kinabuhi nga makasasala, pinaagi sa grasya nga anaa kang Hesukristo, kamo tagaan niya sa gahom nga makatalikod ana. So, karon si Juan Bautista nagpahinumdum na siya sa mga tao, andama kay hapit na ang Ginoo mo balik. Andama, naan ang gingharian, at hand na. So, talikda ang inyong mga kasalanan og sundan na ninyo ang Ginoong Hesukristo. So, mo ni siya karon ang purpose ni John the Baptist, nagsige siya pahinumdum sa mga tao. And mura guni siya kanang sama pod ba nga naaman to gihatag nga analogy si John the Baptist nga sama sa usa ka wedding. Sa usa ka wedding, kung naa gani ang bridegroom, siya nga amigo lang sa bridegroom, malipay siya kay natuman na, naa ang bridegroom, kasluno na siya. Siya kalipay na niya nga niabot na ang bridegroom, which is si Jesus Christ. O sige, bridegroom, kanang kuan ba, siya ang moy ang lalaki nga kaslunon, unya, karon made ready na ang asawa. So, kaning si Juan Bautista, magsama god sa usa ka kasal, mura siya gasigi og kanang coordinate sa mga tao, coordinate. Andam na, naa dinhi ang mga sponsors, naa dinhi ang mga kuan, naa dinhi ang katong magdala sa mga bulak, naa diri tanan, mag-andam sa mga pagkaon, naa tanan diri. Andam na, prepared na, perfect na ba tanan? Good, sige. Murag ingana ang purpose ni John the Baptist ba? Laying down the path. Okay na, hapsay na. Pero dili lang kay ang mga butang sa kasal ang iyahang nga gi-coordinate. Ang pinaka-importante, ang mga tao. Mo gi pinaka-importante, unsa may bilis sa kakasal niya, wala ang mga tao. Kung naapod ang mga tao, wala pod sila nag-andam. Sugot ba kataana sa usa ka kasal, unya ang ganahan sa mismong bridegroom, ang ganahan sa bridegroom, motif ani kay color white. White tanan. Unya ikaw ka ang nisimang kay imuhag yung gisuot ra dinha kay nagsando ka. Casual clothes lang ka ba? Ulawa tingali ana no? Ulaw kaayo nga ikaw usa ka sa gitawag sa bridegroom, special guest ka, lingkod dinhi. Si Juan Bautista nagtawag nimo, diri ka pwesto. Nganong ka naman nimo sa nina? Di ka maulaw ana, tanawong ubanon indot kaayo mga purman, ikaw mora nimo sa nina. So, masaway gyud ka. So, akong gihatag lang na siya nga example kay mausad pod ang example gihatag pod ni Juan Bautista og ni Jesus Christ like a wedding. Og literally pod naghatag pod ang pulong sa Ginoo ana nga moabot ang panahon kita kay mo join sa kanang marriage supper.
na ay dakong kumbira sa kasal sa ato ang Ginoong Hesukristo, kakinsa siya maminyo? Kita. Kita ang ihang aminyoan. Kaso lang, og kung kita pod, wala pod ta nangandam. Kinahanglan man ta magsulob og puti nga biste. Pero kung ang imuha nga biste, puti tuod, per daghang kay mga pantik-pantik, mga hugaw, pagawson ka. Kay dili ka angayan sa kanang akasal. Ingana. So mao ni ang gibuhat ni Juan Bautista. Ingana ka perfect ang atong nga Ginoo. Naa siya'y demand, naa siya'y standard kani ing-ani gyud. Pero sa dakong kaluoy sa ato nga Ginoo, kay di man gid nimo kaya nga limpyuhan ang imuha nga sanina, si Jesus Christ mo'y nilimpyo na ana. Pinaagi sa dugo ngayang giula dato sa cross, tanan nimong kasalanan gipapas. Tanan guilt, shame sa imuha nga kinabuhi. Tanang mga tunglo, unsay kabugaton nga naa dinha, tanan kay iyahan na nga gipapas, gikuha na. Tanan tunglo gibutang, lansang kauban dito sa cross kang Jesus Christ. So mao na nga ang mao na siya ang grasya nga ato makita ngano nga kinahanglan si Jesus mamatay dito sa cross. Bisan gani naay daghan sa mga katawhan nga og kung panahon sa Kwaresma, manghilak sila kay si Jesus kay gilansang. Kung Kristohanon kita, maglipay na ta kay naa na ang tubag, naa na ang kaluwasan. Si Jesus Christ namatay na para sa itong mga sala, kay di na to kaya nga kita'y mamatay. Kay kung kita'y mamatay, kita'y mubayad sa itong mga sala. Impyerno, hangtod sa hangtod. Ang kalayo o ang aso ana, ang pag-antos, musaka dito sa langit, buntag hantod gabi, kada adlaw, mag-antos ka dira. Ug mao na ang standard sa perfect nga Ginoo. Di ta mosugot nga kita nasunugon ta dira. Pero atay mabuhat kay mao man na ang atong amahan, perfect. Pero grabe ang grasya sa Ginoo. Bisan gani naay usa ka relihiyon nga dili gid sila makatuo nganong man nga ang Ginoo mamatay man para ninyo. Ginoo gani siya. Pero grabe nga kaluoy kay siya mismo ang Ginoo, siya mismo ang naghatag sa balaod nga kinahanglan perpekto inyong kinabuhi. Siya pod mismo ang mo'y nianhi diri og nituman sa iyang kaugalingong balaod og siya pod mismo ang namatay para nato. Kay ang bayad sa sala kamatayon, si Jesus ang mo'y namatay para nato. Ngana. So mao na karon nga bag-o pa mo abot si Hesukristo, si Juan Bautista nagpahinumdom na sa mga tao, sa mga Israelite, talikdi na inyong mga sala. Haduol na ang Ginoo, ang iyang gingharian kay ana-ana. Sige nagpahinumdom dito sa Jordan River ng bautismo ng mga tao. Og dili lang kay gani kay siya nagabautismo ng mga tao. Ang mga tao nga kung magpabautismo gani sila, mangutana day ng mga tao sa mong buhaton. Nahagid na lang kasing-kasing ganan sila maghinulsol. What shall we do? Dili lang kay basta-basta lang nga kay magpabautismo lang ka sa tubig. Nagpabautismo ka kay response na siya nga ganahan kang mutalikod sa imong mga sala. Mao nang giingon sa Roma 6 nga ikaw kay buried in baptism with Jesus Christ. Kung gilubong si Jesus Christ, ikaw sad pod gilubong na pod kauban niya. Ang grasya kay kani, kay nabanhaw man siya sa ikatulong adlaw, ikaw sad pod nabanhaw sad pod kauban niya. Praise the Lord. Praise the Lord. So karon ang gitawag na sa ato ang tawag sa ato sa Ginoo, ang yang call for us sa ato ang pagkinabuhi is pagsulob na sanina nga sanina sa pagkamatarong, clothings of righteousness. So dili lang kay water baptism, although ako mag-aauhag ko gayud ninyo kung kinsa pa man kaninyo ang wala pa nakasubmitar sa pagbautismo sa tubig, then it is part sa atong response sa Ginoo. Pero dili lang kay ikaw nga nagpabautismo sa tubig, naa dapat gid na nga naa kay gitalikdan nimo ang imong mga sala, gitalikdan nimo imong karaang kinabuhi. Pero pastor, makasala pa man gid ko sa unahan. Praise the Lord, kay naghatag na po ng Ginoo ana. Ang solusyon, confess your sins. He is faithful and just to forgive us of all of our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Gisulat ang Biblia aron dili ka makasala. Pero kung ikaw man gani makasala, naatay advocate, the Lord Jesus Christ the righteous. Advocate. 1 John chapter 2. Pero dili siya dapat himuon natong lisensya nga kita magpadayon ng pagpakasala. Kay kung kita magpadayon sa pagpakasala, hinumduma nga daghan sa Old Testament, sa ilahang pagpili sa pagpakasala, gikuha sa iyaha ang kingdom. King Saul, gikuha sa iyaha. Uban kay napadayon sa pagpakasala,
Si Samson, kadyot na lang yung kinabuhi. Igo siya nagamit kakadyot na lang para mapildi ang mga kalaban. Daghan sa mga characters sa Bible, because they chose sin, they faced consequence. Faced consequence. So, ang pinaka-worst pagid nga consequence, kung muingon na gyud ang balaang espiritu, di ti ka pasudlon sa akong gingharian. Kay nagpadayon gyapon sa pagpakasala, bisan gani gipili na unta ti ka. Mga pinili na unta nga mga anak nako. So, only the Lord sees. Siya kay nakakita kinsay makalahutay hangtod sa hangtod nga kanunay magkupot sa grasya sa Ginoong Hesukristo. Pero tinud-anay, dili na imuhang kusog, kusog ni sa Ginoo. Nganong kanunay ka makakupot sa iya nga grasya. So, karon si John the Baptist, daghan pod sa iya nga time nga igo lang sila muduol didto kay na-amuse gani sila. Kay after 400 plus years, wa na'y propeta nga nagsangyaw kanina. Naani nagastorya. They were amused nga nagsulti sila basig si Jesus Christ ni. Mo nagingon sa may Lucas 3:7 ug 8. Maybe this is the Christ. Dili siya 7 ug 8. So, dito nakakita si Juan sa kung unsay naa sila mga kasing-kasing. Wala naiuban sa ilaha nga dili gyud maghinulsol. Nakita lang sila nga, okay, na nagsangyaw dire. So mauto ng pagduol atong ubang mga tao, diretso dayon sulti ni Juan Bautista sa Lucas 3:7 hangtod sa 8 nga, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. Ingnan din niya, kamo nga mga henerasyon sa mga bitin. Kinsa man ang nagasulti ninyo nga makalikay mo sa kalagot sa Ginoo. Sa libro sa Mateo, mas specific pa gyud din ha kay didto Pharisees. Na yung mga Pariseyo, ang mga banggiitan, manggialamon kayo sa balaod. Sila pa naman mga manggialamon kayo sa balaod, sila pa ang mo'y gisaway ni Juan Bautista nga mga henerasyon sa mga bitin. Kay pasabot, wala sila nagkinabuhi sa kung unsay pulong ng ilaha nga tudlo. So, kani mo'y gipangayo ni Juan Bautista sa Lucas 3:8, gingon dinhi. Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Ako ang basahon diri sa may Bisaya. Lucas 3:8. Ingon diri, buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala. Ngunit ang pagkahubad din mga butang nga nagpaila nga kamo nibiya na sa inyong mga sala. Ug ayaw kamo pag-ingnanay si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot man ani si Juan Bautista sa mga tao nga dili Israelinhon. Kaya sa Ginoo nga kaning mga dili Israelinhon himuong mga anak ni Abraham. So ayaw mo pagpasigarbo kamo din nga mga Israelites nga mga anak namo, mga kaliwat mo ni Abraham. Kay sa dugo, mga kaliwat magid sila ni Abraham. Ingana. So mo ilang pasigarbo ngano nga sila kay pinili, nganong sila kay balaan. Pero ang gitawag ni ang gisulti ni Juan Bautista, pagpakita kamo og mga bunga nga nagpakita nga nibiya na gyud mo sa inyong mga sala. Lahi man gud na og kung kita maguulta sa atong mga sala, lahi sad pod na kung ikaw gyud gani nakabaton ka og kanang godly nga sorrow. Kanang Dios non gyud ang imuha gyud nga pagbiya gyud sa sala ba? Kay ganahan ka nga Lord, I disgust this sin. Wa na ko ganahan ani gikasilagan ko na ni nga sala. Kapoy na ko ani Lord, ikaw magahatag na ko kusog nga makabiya ko ani. Fruits worthy of repentance. So dapat ebidensya makita sa imuhang kinabuhi. So, ang focus ni John the Baptist, dili kay ang water baptism, kundi ang pagtalikod sa sala. Mo nang ang naa niya is ang ministry nga gihatag sa iyaha is the baptism of repentance. Baptism of repentance, baptism nga spiritual, nga mo repent ang usa ka tawo for the remission of sins. Ang gitry og look ni siya kung unsay pasabot ana ang remission. Ako nga gikuan unsay meaning ani niya. Forgot wala po na ako gisulat po din Mura po siya og same nga meaning sa pasaylo, nga mura pasaylo lang gani ang sala. So
remitting, from the word nga remitting, to lay aside. Kana, nakaday, to lay aside. So kung mo ni mo nga sala, laid aside. Inga na. So mo ni siya ang kwan, ang purpose nga si John the Baptist nagasangyaw dito sa kawanangan. So, karon na ako'y nahinumduman nga propesiya kung unsa ni ang ministry ni John the Baptist. Makita nato sa Old Testament, Malakay chapter 4 verse 5 to 6. Malakay chapter 4 verse 5 to 6. Sa inyong nga Bisaya, Malakiyas na siya. So, akong usa basahon diri sa English. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. First time nga ako nga gibasa ni siya ang Malakay chapter 4 verse 5 to 6. Di rin ako makita ba, Lord, kaning kalibutan, mura na din siya Sodom and Gomorrah ba? Nga naanay gasig igdupa nato, kung naapay righteous nga mga tao din ang 40 kabuok, imo bang sunugon, Lord? Dili. Lord, kung naapoy 30 kabuok, nahibilin pa nga righteous dira, imo bang sunugon, Lord? Mug naay gasig igdupa para nato ba? Lord, if kung kaning earth, kaning kalibutan, naapay nahibilin nga usagatos ka mga righteous nga mga tao, imo na ba ning sunugon, Lord? Ang Ginoo, no, kinaapay mga righteous nga mga tao. So, dire sa Malakay chapter 4 verse 5 to 6 nga ipadala sa Ginoo si Elijah the prophet. Nya kaning Malakay baya last na ni siya nga book sa Old Testament. So layo na ni siya sa kang Elijah, hagbay kasi Elijah namatay. So ipadala daw balik si Elijah before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Before mubalik ang Ginoo. Mubalik usa si Elijah kay pakatuliro ng kasing-kasing sa mga tao. Kay kung dili matulid ang ilang mga kasing-kasing, I will smite the earth with a curse. Ismite na gid sa Ginoo. So, ang fury na sa Ginoo iyahan na nga ibubo. Ang iyahan na nga kalagot. So, John the Baptist was defined nga naa niya ang the spirit of Elijah. Mao na ang gisulti ni Angel Gabriel kang Zacarias. Nga si Elijah, ang espiritu ni Elijah kay anaa din ha sa imuha nga anak. Og siya amoy magawali sa kawanangan, magapahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala og talikdan na siya. So, karon og kung kung wala ni siya niabot si Juan nga Bautista, there is a big tendency nga mao na ni ang i-execute sa Ginoo ang iyahan na nga kalagot. Tanawa ang pagkasaysay ni John the Baptist sa Lucas 3:9. Lucas 3:9. Ana siya dinhi. Kung basahon diri sa may Bisaya. Ang wasay or axe. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Same thing ra pod ni nga pagkasulti ni Jesus Christ sa John chapter 15 nga if kung dili gid gani mamunga, then putlon isugnod dito sa kalayo. Same ra gihapon nga doctrine nga gisulti ni Jesus Christ. So andam na dako no. Andam na ang Ginoo nga putlon ang mga dili mamunga nga mga kahoy. O kung mamunga man, ang bunga kay lahi. Gitanong ka nga tarong na kahoy pero ang namunga kay wild nga mga bunga. So kana putlon sad po na siya sa Ginoo. Nya, dinhi, basahon nato sa may verse 16 to 17. Kaya ang mga tao nagsulti naman sila nga basin si Jesus Christ ni. Ay basin si Christ ni, ang the Christ. Ana din si Juan. John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes, iyang liston, I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, na ang paypay sa iyang mga kamot, og he will thoroughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner, but the chaff he will burn with fire unquenchable. So mo na ni siya, mo na ni tanan ang naa sa hunahuna sa ato ang Ginoo. Andam lagi ang kamot, andam na ang wasay, andam na pod ang iyang paypay. Imagine mo ana diba og kung magsugnod og kahoy, inyo ha man ang paypayan, tayhupan kay para mas mugrabe ang kalayo. Nga na andam na ang Ginoo.
nga sunogon kung unsay anging masunog. So, praise be to the Lord kay naa pang kaluoy sa Ginoo kay iyang gipadala si Juan Bautista. Nagpahinumdum sa kung unsa ang sala. So, muna siya ang hinungdan nganong si Jesus Christ ni anhi dinhi. Si Jesus Christ came here dili kay para aron nga i-enjoy nato kay nahimo siyang bata. Duha bigid ka seasons bay agad diri sa Pilipinas nga ma-enjoy si Jesus as a baby. First kay Christmas and then karon sa January. So magpabiling baby ra gid si kuan si Jesus. Pero Jesus came here para makahibalo ta kung unsa ka severe ang kalagot sa Ginoo mao nang kinahanglan si Jesus mamatay dito sa cross. He is born in this world so that he can die for us. Kana nahimugso siya ning kalibutan aron siya mamatay para kanato. Kana gyud ang pinakadako nga purpose why Jesus Christ came here. Og si John the Baptist, siya ang forerunner. Siya ang naguna. Siya sa ang naghapsay sa dalan before moabot si Jesus. Gihapsay usa ni John the Baptist. Sa unsang pamaagi, ang pagwali sa pagtalikod sa sala. Kana. So, pero karon I'm just setting up the stage kung unsa ang purpose ni John the Baptist. Pero magpangutanan niya ta nga kanang nindot kay nagawali si John the Baptist sa pagtalikod sa sala, paghinulsol. Pero tanhawa kung unsa ang pamaagi ni John the Baptist, unsa ang iyahang ginasangyaw aron nga ang mga tao kay sila magtulid sa ilahang mga kinabuhi. Sometimes mag-imagine gani ko nga, uy, ninduta no, para aron nga mapalayo ta sa tanang sala aning kalibutan, magpinariyas tan John the Baptist. Unsa may kinabuhi John the Baptist? Kung nahibalo mo, nagsuloob siya og goat skin. I don't know kung katul ba nang magsuot og ingana. Kay pero mao gani sa nina nila sa una, possible na siya. Goat skins, nya magsige siya kaon og wild honey og locust, no? Locust, mga grasshoppers ba? Ingana. So mao ra nang iyang daily diet, mao na iyang daily life. Walay kaligo, naaragi na siya sa Jordan River, siya'y nang bautismo og mga tao. Og nagwali og mga pulong nga prick sa kasing-kasing sa mga tao nga makasasala. So, pwede nga kanang magpinakes ng tanan niya kay para aron nga di ta makasala. Pero wala man niya tambagi og ingana ang mga tao nga nanuol niya. Nga pag pinakes mo nako, wala man. Lahi ang iyahang gisulti nga wherein ang iyahang gitarget kay day-to-day activities. Ang kada adlaw ninyo nga pagkinabuhi. Makita ba si Kristo sa inyong trabaho? Makita ba si Kristo sa inyong mga pamilya kung naa ka sa inyong panimalay? Makita ba si Kristo kung ikaw naa sa imong kaugalingon nga kwarto, ikaw ka usa? Makita ba si Kristo kung naa ka sa imong mga higala? Day to day, ang kada adlaw nga activities mo ay gi-target ni John the Baptist. Nya, tanawa, kung sugdo nato sa may verse 10, human nga nagsulti si John the Baptist nga ang wasay kay andam na nga pagaputlon ang mga kahoy nga wala na munga. Nangutana rin mga tao, unsa mong buhaton? Kay para aron dili kami pagaputlon og isugno dito sa kalayo. Ingon si Juan Bautista sa 11, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none. And he that hath meat, let him do likewise. Sa Bisaya pa, ang adunay duha ka biste, kinahanglan ihatag ninyo ang usa, ngadto sa tao nga way biste. Ug ang may pagkaon, kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon. Kung naamoy sobra-sobra din ha, ihatag sa uban. Dili gikan kay ga-collectors, kuan ka din ha, imong gi-collection ng tanan, pero ikaw ka usa ang magsulot. Unsa may bili ana. So ipanghatag na uban na kinahanglan. So, ingana ang gitambag ni John the Baptist. Next na pod, 12, ang mga publikano. Kinsa man mga publikano, tax collectors. They work for the government, kani nga mga tao. So, gi-consider ni sila nga mga makasasala sa ilahang nga panahon kay grabe kayo maningil. Dako kayo greedy kay ba maningil sila dako nga sobra pa sa ilahang nga gi-assign nga kwarta nga ilahang paninglon sa mga tao. Ana din si Juan Bautista sa 13, miingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw kaysa gisugo sa balaod. Ngana. So mo gisulti ni John the Baptist. Magpabautismo mo, nya ganahan mo nga motalikod sa inyong mga sala, publikano. Exact no more than what is ordered unto you. Ayaw mo paningil og sobra kaysa sa gisugo dito sa balaod. Nya, nanapoy lain, mga sundalo. O kundi kung sa atong panahon mga pulis. Pwede pod mga pulis ni sila. So mga sundalo nanuol nangutana, unsa man among buhaton?
ana dayon si Juan Bautista sa may bersikulo 15. Sa 15 ba niya? 14. Ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang ug ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Diri na ko da sabtan sad pod kay pagsulti diri, do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. Mo nang connected ni siya ang kaninga tulo kay panagsa kani mga sundalo kay naama nilang espada, kaya nilang hadlokon ang mga tao ug kung dili nila hadlokon, pwede ra pod nga kanang tawag maka-take advantage gani sila kay naama nila ang sword. Uy, nako diri pusil. Kung di ka mo bayad, nakit-an biyati ka. Oh. Delete ka kuan pa kanang tawag gani. Pwede ti ka nga ipriso or unsa ingana dalhon sa threat, dalhon sa kahadlok. And sometimes bisan sa ato ang generation karon, pwedeng i-take advantage sa mga pulis ang ilaha nga mga arms. Ingana. So, kanilang tulo ang gihatag nga example pero matud pa sa gisulti diri sa Lucas 3, daghan pa daw ang giwali ni Juan Bautista. Daghan pa siyang giwali. Pero kung ingani ang content pasabot kay baw kay si Juan Bautista sa kada adlaw nga kinabuhi aning mga tao. Kada adlaw nga mga kinabuhi. So, karon di ay ang kanang bahin sa kaning ato ang Christian life dili wala gasulti si John the Baptist nga kinahanglan nga ikaw mahimo kang nga missionary o ikaw dapat mahimo kang successful sa kinabuhi, ikaw ang pinaka-greatest contributor sa simbahan, ikaw ang pinaka-greatest nga song artist or unsa din ha. Kay sometimes ang Christianity karon i-gauge ilang holiness, ilang pagkabalaan sa success nga ilaha nga na achieve. Mo na ganahan nila, mo ni murag ilahang basis in which naapod time to time we can hear it even with many churches nga i-relate nila ang pagwali sa pulong sa Ginoo sa ilahang mga kaugalingon nga success sa business, success sa kanang kuan sa mga career ingana. And sometimes mag-imagine ko naapay daghang mga sala ning mga tao nga naa dinhi. Pero kanira ang ginawali. Si John the Baptist, punteriya, kasing-kasing, pag kinabuhi, mao gid ang iyang nga giwali dinhi kay maoy bunga nga gipangita sa Ginoo. Maoy bunga nga iyang gipangita. Tanawan ninyo, Israel, chosen nation, pinili nga nasod. So dapat kung pinili nga nasod, they need to act ang ilaha nga batasan pod sa pagka chosen nga nasod. Nga na gid unta dapat. Pero ang nahitabo, igo kanila ginatuman ang mga feasts, ang mga sacrifices, buhat sila sa balaod, pero lang kasing-kasing wa mausab. Unconverted. Walay bili. So, karon mao na siya nga ang Ginoo gihatod niya ni si John the Baptist og there hantod karon ang iyahang mga words muring sa atoa. And there is another one nga maganahan akong ihatag sa inyo is Philippians 1:27. These are the words of Paul. Kung Israel, chosen nation, kinahanglan ilang kinabuhi, sama pod sa usa ka chosen nation. Kita pod nga nakadawat sa maayong balita, ang ato pong kinabuhi, uyon pod sa maayong balita. Philippians 1:27, isulti dinhi. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Kinahanglan ang inyuhang pagkinabuhi kay sama sa maayong balita nga anaa sa Ginoong Hesukristo. Kay para kung ako muanha diha ninyo og makakita ninyo og makadungog sa inyuhang mga adlaw-adlaw nga mga gipangbuhat dira, your affairs, makita nako nga nagstand fast mo in the spirit. So, bisan gani sa mga everyday affairs, makita nga ang gospel ni Jesus Christ nag-radiate sa imong kinabuhi. Mo ni meaning ng word the conversation, imuhang pagkinabuhi. Imong pagkinabuhi. Uyon yun dapat sa gospel. Many are wanting to be in the gospel of Christ, pero ang ilang kinabuhi wala na uyon sa gospel. There's even much worse. Dugay na ni siya nga nakita na ako nga video nga naay gi-live nila ba nga naay i-water baptize nga person. Nagtawag na sila kay naning ipang water baptize kay mura bale after sa whole sermon naanay pantawago ng mga tao kay para water baptism session. Nay usa water baptize na. Gipangutanan niya, kay mo man na ang rag system usually nga andan, do you believe in Jesus Christ? Do you believe He's the Son of God? Karon, pag ingon niya sa tao, kay i-water baptize naman, do you believe in Jesus Christ? Ang yan namang i-declare, I am Jesus Christ. Siya nga, sorry? Kanang akong palikon, do you believe in Jesus Christ? No, I am Jesus Christ.
And how do you say nga ikaw si Jesus Christ? Siya da kuno ang Son of God, siya da kuno si Jesus Christ. Nagudan siya nga murag ang pastor. Maybe kanang naasa tay i-post karon sa atong live kay kanang murag naasa may i-deal diri theologically ani nga person. Nya ako ganahon ako ba? Giunsa man nila pag-decide nga ipa-water baptize na nga tao, nya wa nila matarong og tan-aw ang iya nga conviction. Kay iya ning conviction siya mismo si Jesus Christ. Nya ilang i-water baptize live pag yun, TV. Grabe. Kung Lord, mao nang bisan gani the practice of water baptism. We don't just easily just do water baptism kung wala na itong makita nga ang iyang kinabuhi, ganahan siya mutalikod sa iyang mga kasalanan. Kung iya naging nasabtan. Do not worry yet nga, ay samog ka ng kabalaka nga makasala mo magita sa sunod. Ang importante, ang imong kasing-kasing, naaba nimo ang tinguha, nga ganahan, gig ka mutalikod ang nangasala. Hesus Kristo mo mutabang nimo, muhatag nimo ang nga conviction. Pero kinahanglan gid nga makita gid ang bunga. Makita sa gid nimo ang bunga sa imong kinabuhi nga ikaw ganahan na magkinabuhi nga matarong. Ingana. So, only let your conversation. So, karon sa kang John the Baptist, 3 people ang nahimong example diri. Common nga mga Jews, mga normal citizens lang, sunod publicans, mga tax collector, sunod mga sundalo. So, kung akong tan-awon ni siya sa biblical nga perspective pa, kung unsa pa ni mga gitambag diri ni John the Baptist, kay sama po ni siya sa ato apon nga kani nga common nga Christianity today. Nga kung kinsa sa may common nga mga Jews he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none. Kay sometimes kinsa pa to ang mga dato, sila pa noon ang mas hakog na hinuon sa kwarta og kabtangan. Kay kutob sa kung unsay ni-increase sa iyang kwarta, then increase sad po ang iyang status. Kung kutob sa unsay iyang pwedeng makolek, i-collect na lang niya tanan. Pero in taon, ang ubang taon dito, nasa ilahang mga palibot, wala mahununaan, nga walay sanina, wala na mga kabtangan, pero niya sulubra. Mo nang ang gisulti ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 6, charge those who are rich in this world, nga dili sila maghakog sa ilahang mga kabtangan o mag-impart sa ilahang mga gamit sa uban. So, okay, naamagid gihapon ang mga rich sa aning nga kalibutan, gitugot na siya sa Ginoo. Pero kung ikaw gitugot sa Ginoo nga naa ka ana nga kantidad sa imuhang nga kuan kinabuhi, then impart to others. Impart to others. Nya sunod sa may tax collector sa atopon nga time karon, kay kung kinsa pa gana ito ang naa pa gana sa gobyerno ga trabaho, sila pa noon ang nagatabang og ut-ut sa kung unsay nag-ut-ut sa kalisod sa mga katawhan. Ingana, mo man nahitabo sa mga tax collectors before. Mo nang pertigan ang ilahang kalagot aning mga tax collectors, mga makasasala gini mga tax collectors kay gisuportahan nila ang Roman government dili na hinon ng Israel. So it's the same thing that's happening today sa ato apod karon. Sometimes it's sad pa ba nga ikaw mismo ang Kristohanon and then you work in the government, madalahig pug ka kung unsa po ng corruption nga nasa imong palibot. That's why there are others mo resign gid sila sa trabaho kay di nila makaya ngayong ani ang pagpangilad nga naasulod sa ilahang trabaho. Naapayuban pod nga kung kani soldiers sad pod, which is today could be policemen or any other kanang government official nga there to protect. So sila nga nay katungdanan mo protect, gamito no nila nga pamaagi aron nga makapang hadlok. Which is, it is clear sa Deuteronomy 16:18 to 20. Na nasa Deuteronomy 16:18 to 20. Ako nga basahon po niya siya din higay. Nindot pa ni nga kuan. Deuteronomy 16:18 to 20. Nga pagtudlo kamog mga maghuhukom og mga opisyal, judges and officers, gikan sa matag-usa ninyo nga kabanay sa tanang lungsod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ang ilang katungdanan mao ang paghatag og hustisya ngadto sa katawhan. Hustisya. Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya. Do not bend the law. Do not break the law. O magpakitag pagdapig o mudawat og suborno, mga bribery, gifts. Nga, uy, bayaran na lang nato na bi. Okay na lang, bayaran lang, 500, ginahan ka. Ngayon na lang. So, suborno, kay ang suborno makabuta sa maalamon og muhikaw sa katungod sa matarong. Okay, makapervert gid siya sa ways of righteousness. Busa ang hustisya lamang maoy sunda aron magpadayon kamo sa pagpanag-iya sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.
And how many times nga makadungog ko ana nga kantahon no nga Father heal our land, Father heal our land. But how can the Lord heal the land if there's so many within? Nga gabi ang corruption within the hearts. So I do remember nga kani there is one culture kay sa Japan. Sa Japan they don't kanang di sila mudawat og kana ganing murag kana ganing example you naganahan ka sa service nila tip ng tagani mog tip. Di sila ganahan og tip kay excellency should be the standard. Gid sila ha. Dapat ang excellency sa ilang trabaho mao ganay standard. Why tip kay dapat ing-ani gid ang performance. Pero noon, it's good jaman sa good pod if makahatag ka og mga tip gid dinhi pero sa ilang nga culture wala nila gi-practice na kay para ma-ingrain gid sa unahuna sa tao nga di gid pwede nga putyo-putyo ang trabaho. Nya og kung naa ganay sukli, naa ganay sila kanang murag kanang sudlanan nga basket ba nga diyan nimo isud ang sukli kay para wide contact sa kamot. Bahalag pinakagamay nga yen, gamit ka na sa ilaha. So like ko na sa una nga, igpalit ni mo niya nga Japanese ang imuhang kakuan. Hatagang gika ka ng pinakagamay nga yen, gamit pa ka na sa ilaha. Sa atua diri makita na sa dalan. Makita na sa dalan na malabay-labay na lang na siya. So ingana sila ka kuan ba ka ingana sila ka exact sa ilaha gayud nga kan practices. And it's not a Christian nation. Dili gani na siya Christian nga nation. So it's something nga kita sad pod ato apod unta dapat nga ma-exercise sa ato mga kinabuhi. And also I do remember pa kani dili na siya Christian nga religion. There is a Muslim debater nga wherein nakig-debate siya usa ka kanang Christian sa usa ka big nga university sa South Korea. Iyang gi-declare, we are more Christian than the Christians. Nakaana pa siya. Kay ang mga Christians, they like kay siya man good as a Muslim debater, he read the Bible front to back na gyud. Halos makahinumdum na siya na ipangutana ang pastor sa yaha, makahinumdum siya sa verse. Muslim na. Ug mo nang iya na declare mas Christian pa mi kaysa ninyo. Tanawa guna ang inyong mga tao din ha. Iyaging first gyud yung comment ang panamit. Nanawa, gisunod namo kung unsa gani ang nasa Biblia sa pagpanamit kamo ninon mga Christians. Gabi ang kuan niya ba ang iyang paglait gani gyud. Pero makaingon ko nga although arrogance siya mo speak, but there is truth. Ingana. So makaana ko ba nga Lord, maunang daghan kayong mga tao di katuo sa mga Kristohanon bisag unsa nimong sangyaw. And even sometimes bisan kita mo preach sa kamatuoran sa uban, ilan na dayong stereotype. Katulaging imong kauban dito pod nga Christian. Mana man day na. So imuha nga tinguha, Lord, ako ba mismo akong kinabuhi kahayag ba? Kahayag ba? So it's a matter of the small things, mga gagmayng mga butang. If faithful ka sa gamayng mga butang, bisan gani ako maka-appreciate gani pog ko sa work sa Haklo Farm kanang sauna maka-story si Bembem nga heavy ang work niya before but karon kay nindot na kay kanang gagmay na lang ang mga kaut ingana ako nga these are very small mga tanom pero if gamay sipyat ana sayop ang pagtubo sa tanom mga bato mga samtak mga pagka-analyze so small things matters ba if kung faithful ta sa gagmay kay nga mga butang nindot ang iyaha nga pagtubo so karon atong nakita nga si John the Baptist, ang kada adlaw nga kinabuhi ang iyaha nga ginapunteriya. So if kung naa siya karon og mangutana ta niya, kay since ang focus man niya is to turn away from sin, secondary na lang na ang water baptism. First gid niya nga kuan is turn away from sin. Mangutana ta, Lord, ay kanang si Lord unsa man among buhaton? Nya kita ang Ginoo sa imong kasing-kasing. So mo na siya if you choose to work, kung upili ka nga ganahan ka magtrabaho, then be a good steward sa imong resources. Dili pwede nga pagkadawat sa sahod, one day millionaire. Gasto tanan. Ingana. So, may pa ang mga uban nga mga businessman nga dili Kristohanon, kamao pa kayo kupot silang mga kwarta. Kita na noon nga mga Christian nga usa lang pagsusud sa sahod din ana. Uy, dako mo kay kwarta dili. Libre ta, libre. Dili Kristiyano kuan o kana nga batasan. So, hina palandaan. Nya mao ba nagiingon sa Romans 13, owe no man anything but love one another. Kung sa Bisaya pa, ayaw mo kabaon sa utang. Ako agay Lord. Sakita ani uy. Mga anagi ko ba nga samot na nga kanang we are now getting into the adulting stage gyud sa kinabuhi. Help me, wisdom unsaon ni. So, and also, if mangutana po ng mga other people nga, Lord, ay kanang what shall I do? Nakita sa Ginoo nga, okay, you wanted to go full-time sa Ginoo? Then trust Him fully. Trust Him fully. Naman nag-ingon sa may Romans 14, nga ikaw alaot ka sa kung unsa imong gisaad sa Ginoo.
nga dili nimo pagatumanon. So kana ako kay dili mako kasulti pagid nga going full time sa ministry. Ang ako asa I will do the work, secular nga work, and also working here for the ministry. Help me, Lord, asking for your wisdom nga in whatsoever part dili ko tuok nga na. So karon it really needs a lot of dependence gid sa Ginoo. And karon kung nay mangutana pod nga mga tao pod sa Kandiyan the Baptist, i-try na ko ni og saysay kung unsay possible nga mga mangutana Kandiyan the Baptist. What shall I do? Ang nangutana kay single. Edi moingon na gid ang Ginoo, moingon pod siya nga be faithful in the Lord. You wanted to stay single and then you are serving the Lord, serve the Lord faithfully. But if you already have a wife or a husband, then moingon pod siya nga be faithful to your spouse, be faithful to the Lord. Simple lagi kay gina siya. But we know nga bisan gani Christians today, they are also endorsing divorce and remarriage to another divorcee. Inga na. There's one video before nga ako nga nalantaw sad pod nga usa siya ka a believer, nangutana siya sa pastor. Pastor, na ako'y igsuon nga ako ang gihigugma gid maayo. Kaso lang yang gibulagan ng yang asawa. Karon na siya naibgan nga laing nga babay, mao tong gipakaslan ug ganahan niya nga motambong ko as a witness. What must I do? Ingon day ng pastor. Kung kita nga mga Christian, gigita mo tambong gani og same-sex marriage kay ato anak, if we are a witness, we bound to God that we keep them together. Di man katamutugot ana. Then adultery still the same. Dapat dili pod unta. So gingnan siya sa pastor. Ako pod nga namati po ko ba? Grabe bugata ani eh. Knowing that I also know people, even my own relatives. Mga na ba mga ka-circle of friends, mga na ba? Kung nga, ani Lord, no? Grabe, pagbarog sa kamatuoran. Telling the truth, nga na ba? Sharing the gospel. So, diyan ako na-appreciate sa puto nga boldness pod sa kato nga pastor sa pod. But it will be the same thing if we face John, kung si John the Baptist man, mangutana ta, what must I do? What must I do? Or, example, if another person would ask, what must I do? I have given an oath. Ingon sa Ginoo ani nga, if kung nagsulti na gani ka og saad, tumana kini, bahalag lisod. Naana sa may Salmo 15:4. Sa Salmo 15, kung sugdon nimo sa may first verse ana, nagsulti din ha, kinsa man ang maka-ascend sa tabernacle sa Ginoo, sa holy mountain sa Ginoo, katong mga tao nga nagsaad pero ilang tumanon bahalag nagkalisod. Nga saad man, bahalag lisod, isaad na magyud ko ani, tumanon, ingana. Ganahan gid ang Ginoo bang asama pod sa atong Ginoo. Atong Ginoo when he speaks a word, wa siya nagkinahanglag papel, pirmahan, kontrata, o prueba ha. Nga din yan, nagsabot ta. Word of mouth, mingon ang Ginoo, this is my promise. Ingana. So, ingana ka matinumanon ang Ginoo, kita sad pod. Pero ako moingon gyud ko sa Ginoo nga Lord, there are many times I have broken an oath. Then Lord, forgive me and help me nga to look forward to what lies ahead. Nga makapadayon ko kung unsa pa mga angay pang pagabuhaton. There's so many other things pa here. Like if you are a child, moingon ta nga, Lord, what must I do? Ikaw nga naay ginikanan, honor your parents. Mao ba nagisulti Exodus chapter 20, gisulti na siya. And balik nagsulti ni Paul sa Ephesians chapter 6 nga honor your father and your mother, which is the first commandment with promise that if you do this, you will be well with your life and have long life. Maayo ang imong kinabuhi ug kung imong i-honor imong parents. Even if nakita nimo nga na may mga salawayan man ning kinabuhi sa kong mama ug papa, still they are your parents. Honor them. Di nagpasabot imong sundon ug kung moingon sila ba nga, oy, anak, tudluan ti kag inom. Okay ba pug kang moingon kag dili. Pero kay since they are your parents, dili pwede nga imong sipasipaon lang imong mama kagikan kay nagpabadlong sila. Still your mama, still your papa. Bless them and even kung mas maayo, share to them the gospel. Ay nga na. Or like, there are many other things pa dire. Ako na lang paspason na lang. If you borrowed something, pay what you have borrowed. Kay ingon sa Psalms 37:21, it is wickedness to forget what you have borrowed to pay. Ay nga na, it is wickedness. And if you borrow something and it was destroyed, naguba, naghulam ka, dili kwarta, naghulam kag butang nga na-destroyed, matod pa sa Exodus, pay in full restitution. Ilisan gid nimo. Ana magina sa tuwa nga balaod sad pod sa tawhanon lang nga bahin. Naguba nimo akong cellphone, ilisan gid nimo full cellphone. Or nga na sample lang ha. Nga na.
And then, if you lended someone your resources, then consider it as a giving. Nakagipahulam, consider it as imo na lang gihatag. So that is your righteousness nga ganan sa Ginoo imo ma-exercise. But for those nga nanghulam, it's your oath to them. So you need to pay. Ingana. And there are so many other things pa. And I'm trying to look Proverbs man sad pug ko. Looking sa book of Luke, then looking in the book of Proverbs, ko, Lord, kutob sa lifespan nga buhi pa si John the Baptist, tingali na lakop ni ang book of Proverbs og sinaway sa mga tao. If kani imong gibuhat. Ingana ba? Ko nga, Lord, there's so much to do, but I praise the Lord God kay naa kanunay ang iyahang nga kaluoy. So, in order to fulfill all this, love your neighbor as yourself. Mao gini ang pinaka-fulfilling yun of all the law, of all the things nga ako nga gisaysay karon dinhi. So, repentance is key. Repentance is key to our nga salvation. O kung kita dili ta magahinulsol, then we know that the Holy Spirit had said nga basig dili kita iya pakasudlon sa gingharian sa langit kay dili makita ang bunga sa kaluwasan nga ato ang nga nadawat. So, nalang ko last nga group of verses nga basahon para nato. It is just like the same siya o kanang language ni John the Baptist kani sa Proverbs chapter 1 verse 20 to 23. So gisulti niya dire Proverbs 1:20 to 23. Wisdom crieth without. She uttereth her voice in the streets sa kadalanan. She crieth in the chief place of concourse. Meaning sa concourse kay gathering place. Or sa usa ka noisy street, kung diha pa lang diha sa may kulon, ang mismong mga intersections, kay gathering area na siya. Nga asa ang mga tao, dali magtapok. Didto si wisdom. In the openings of the gates, in the city, she uttereth her words, saying, How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit upon you. I will make known my words unto you. If kung kita mo talikod ta sa pagpakasala, ang pulong sa Ginoo moabot gid kanato. Walay ang pulong sa Ginoo murag kuan pa ni siya, blurred pa ni sa ato whenever if we keep sin. But if we in our hearts we wanted, Lord, surrender. These are the things wa nimo ganahi og ako pod, O Lord God, kay ikaw nagpuyo na sa akong kasing-kasing, wa ko ganahi ani nga mga sala, tabangi ako o Dios nga ako dili makasala sa imo nga atubangan. So mo na siya nga kita balik-balik ra kini ang mga reminders diri sa pulong sa Ginoo. But it is all here written for us in order for us nga kita makalahutayod hangtod sa iyang nga gingharian. Everyone who has received the gospel of the Lord Jesus Christ. If there be anything that you want to remember sa kaning nga wali karon, bisan kato lang Philippians 1:27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. So, let your life so shine. Your life live out the gospel nga inyo nga nadawat. So, praise be to the Lord. Siya maghatag na to kusog anay nga tanan. So, the pastor who is preaching in front of you, the things that I wrote there, ato akong gipangwali pod, are also the things nga na-challenge sa pug ko. Because ako mismo na-challenge, ug ako mismo nagpangayo sa Ginoo nga, Lord, unta, everyday ako apagining ma-apply, everyday ako ning ma-apply, di ko mapakyas. Ingana. So, I wanted to share to you. Because I'm not that sure kung unsay ang tanan nato mga gikinahanglan, but by the grace of the Lord God, siya maghatag nako sa pulong kung unsay angay nato nga mapaminawan. Ingana. So, let's pray. Salamat kayo, O Diyos. Salamat kayo, O Lord God. The words that you have spoken today, though simple are they, O Lord God. Simple lagid kayo, O Diyos. Day-to-day things, day-to-day nga stewardship, O Lord God, sa among pagkinabuhi. Dili necessary, O Diyos, nga kanang ang mga kinabuhi nga sama sa usa ka ermitanyo, but kundi, O Lord God, ang nga paghalubilo gahid sa mga butang nga naaani nga kalibutan. Kami ba, O Diyos, faithful ba nga steward, O Lord Jesus, of the resources nga mga gihatag kanamo. O Lord, mao kini ang gitawag ni Juan Bautista nga magapadayon kami paglantaw sa among mga kinabuhi in circumspection, O Lord Jesus Christ.
Kay kami nakadawat na sa maayong balita ngay mga gihatag kanamo. Mga pinakaanindot nga butang, O Lord Jesus, nga ikaw namatay dito sa krus para kanamo, imbis nga kami, O Lord Jesus. Ikaw nabanhaw sa ikatulong adlaw, kami nagatuo, O Dios, nga kung ikaw nabanhaw, kami sad po nabanhaw kauban nimo. Ug kami imong giandam para anang dako nga kumbira, kana nga kasal, O Lord Jesus, nga umaabot. But Lord, samtang naa kami ani nga kalibutan, kaning among mga sanina, pwede kani, O Lord God, nga mabahiran gikan sa among mga papakasala. Salamat kayo, O Lord God, kay ikaw ang nagasaad that you have perfected us all together. Help us, O Lord Jesus, by the power of your blood, na magatalikod sa sala o magapadayon kauban nimo. Kay ikaw ang nagasaad, nga ikaw na ang nagmadaugon. In Jesus Christ's name we pray, we give thanks. Amen. Lord. So, puno na kaayo to, busog na kaayo ta. So, atong kantahan ang atong Ginoo, ang atong kinang lyrics na yung kanta, reminder, gihapon ni sa ato ang tanan. So, kitang tanan mga awit. Sabay ko sa pag-awit. Para sa atong Ginoo, dili ko ibaylo. Di ang presensya mo, Jesus. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ng kalibutan, kaya ang mga butang lumalaban
way katapusan. Ikaw ang gikinahanglan ko. Wala na ilain pa, Ginoo, sa matag adlaw gihandom ka. Mo puyo ning dughan ko. Ikaw ang akong dalampanan. Ligon nga akong kasandigan. Wala na ilaing pangandoy ko. Kundi ang presensya mo, Jesus. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus, sa mga butang ning kalibutan. Kaya ang mga butang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo, way katapusan. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus, sa mga butang ning kalibutan. Kaya ang mga butang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo, way katapusan. Wala na ilaing pangandoy ko. Kundi ang presensya mo, Jesus. Salamat kayo, Lord Jesus Christ. Gayud, O Lord God, it is your mercy. Kaluoy gayud nimo, O Lord God, na imuha kami nga gipahinumduman in the light of the scriptures kung unsa ang mga butang na angay namong pagatulihon, O Lord God, o ang mga day-to-day nga battle, O Lord Jesus, whenever if kami ginatintal, O Dios, sa magabuhat o pagpakasala. Tabangi kami, O Lord God, that our hearts be pure, our minds be pure, O Lord Jesus Christ. Ikaw nakahibalo sa tanan namong mga gikinahanglan. When you even know, O Lord God, even the things that we desire, the things, O Lord God, nga mo nakita nga dili gayud, O Lord Jesus, nga itugot nimo o ipahulat ra gayud nimo, O Dios. O Lord God, nga kami kanunay magalantaw, magdepend kanimo, our Lord, our God, our Heavenly Father. Kay kung kami mawala gayud sa pagdepend kanimo, O Dios, mao kani ang hinungdan nganong kami magpakasala, nganong kami mudagan sa ubang mga idolo, O Dios. Help us to remember you, Lord God, that you are the all-provident God who has always been in front of us ug kanunay nagahatag sa tanan namong mga gikinahanglan. Salamat, O Lord God, even for the words of John the Baptist. Kini, O Lord God, that life, though his life was just short, but there, O Lord God, we know ang katong ang mga pulong, it rings through the lifetime, Lord God, sa among mga kinabuhi. Nga kanunay kami makabaton sa mong kasing-kasing, repentance, paghinulsol, kung sa mga butang na angin na mga isurrender kanimo, kay diri ang sinugdanan nga ang pulong nimo musulod sa mga kasing-kasing, ug nga kami, O Lord God, nakakanunay sa imong mga kamot sa kaluwasan nga imong gi-offer namo. Panalangin na kami matag-usa, O Lord Jesus, by the power of your Holy Spirit. In Christ's name we pray. We give thanks. Amen. Okay, so sa pagtapos sa atong
pagpanimbahon ato natang isang kantahan pag-usab ang atong Ginoo. Sabay ko sa pag-awit kanimo lang. Our dependence on God. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkaguli ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong maoy akong kadato. Alang ka na ko, labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo lang ikatugbaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpi, amahan ko. Kung balikan mo igsoon, dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkaguli ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong maoy akong kadato. Alam ka na ko, labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo
Blessed Sunday. Blessed Sunday.